7, basahin po natin ng Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Sabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang manghanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas. Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Let's pray. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Sa pag-aaral po namin ng iyong salita, pagpalain niyo po kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Dalayan ko po na makita namin sa salita mo kung paano po ba dapat kami manalangin, Panginoon Diyos, at kung ano po ba yung ipangusap niyo po sa amin sa gabi po na ito sa mensahe mo. Gabayan niyo po ako sa aking pangangaral na hindi lang din ako mangaral, kundi isa pamuhay ko po ang aking pinapangaral, Panginoon Diyos. At ang mga maikinig, bigyan niyo po sila ng humble heart din to accept your word. At dalayan ko rin po na may preach ko ang word mo ng compassion and excitement, because karapat dapat talaga sa aming mga puso na may kagalakan kami na mag-aral ng salita mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Merong isang grupo po na mga mamamayan. No, nakaraniwan po ito nangyari sa reality na sa buhay po natin para humingi ng tulong sa gobyerno. Humingi sila ng tulong sa kanilang problema sa lupa. At syempre, nangako ang ilang mga trabahador sa gobyerno na tutulungan nila yung Pilipino na yon na mayroong problema sa kanilang lupa. So, ang ginawa nila, naglaan sila ng oras, pera, at mga ilang dokumento para ipasa yung mga kailangan para sila matulungan ng gobyerno. Pero, nag-e-effort sila, pero tataka sila, ilang nakapagbigay na sila ng dokumento, diba, ng pera, naglaan sila ng panahon. Tapos hanggang ngayon wala pa rin ginagawa ang gobyerno, di ba? Walang aksyon. Nangako sila, pero hindi naman pala sila tutulungan, di ba? At ang dahil doon, yung mga tao na yon hindi na nagtitiwala sa sistema ng gobyerno. Dahil kung minsan ang gobyerno ay hanggang pangako lamang. Diba kung minsan ganyan po ang tingin natin sa Panginoon, di ba? Lalapit tayo sa Kanya. Alam natin yung Panginoon, dumidinig ng panalangin. Alam natin na ang Diyos natin ay buhay. Pero kapag lumalapit tayo sa Kanya at hindi naman binibigay ng Panginoon yung gusto natin, ay para bang hindi naman totoo ang Diyos. At nangyari, humihina na ang ating prayer life. Pero mga kapatid, paalala po sa atin, ang hamon sa atin ng salita ng Diyos, na ang Diyos po talaga ay dumidinig ng panalangin. Marahil kaya hindi niya binibigay yung bagay na hinihingi mo dahil hindi yan nakakabuti para sa iyo. Dahil sa talata na binasa natin, ang Diyos ay mabuti. Diba? Hindi niya ipagkakaloob ang namang bagay na masama sa iyo, kundi ang mabuti. Kaya ang tema po natin sa Kanya, tema natin sa gabi na ito ay huwag mahiyang lumapit sa Diyos. Diba? Dahil Kanyang ipagkakaloob kung ano ang mabuti para sa atin, lumapit tayo sa Panginoon. Diba? Humingi tayo sa Kanya patuloy ng may buong pananampalataya. Tema, huwag mahiyang lumapit sa Diyos dahil Kanyang ipagkakaloob kung ano ang mabuti para sa atin. Ba? So, ang layunin ng pag-aaral po natin, makita natin na tayo mga mananampalataya mismo ay dapat patuloy na lumalapit sa Panginoon. Nagiging dependent tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya, humingi po tayo sa Panginoon. At ang title po natin sa pag-aaral natin ay lumapit sa Diyos na nagkakaloob ng mabuti sa atin. Ha? Paalala sa atin na napakabuti ng Panginoon. Ipagkakaloob niya kung ano ang mabuti para sa atin. Makita po natin summary po ng Sermon on the Mount. Makita natin sa unang previous verses sa chapter 5, patungkol po yun sa Beatitudes, kung ano po ba dapat ang pamumuhay ng isang mamamayan ng langit. Ang isang mamamayan ng langit ay ilaw at asin sa mundong ito, magunting impluensya para ang mundong ito ay hindi lumalim sa kasalanan. At ang mamamayan ng langit ay kailangan matutong mag-control ng kanyang paggagalit, at ang mamamayan ng langit din po ay dapat hindi nagko-commit ng adultery, paikiyapid, lalong-lalo na sa mga pagtingin, di ba?
Pag sabi ni Jesucristo, kapag tumingin tayo sa isang tao na may pagnanasa, ay pangangulan niya na daw po yun. At pinapakita rin sa mga previous verses sa chapters na maging maingat po tayo sa panata natin sa Diyos at lalo na sa tao. At pinapakita rin po dito na mag-ingat po tayo sa motibo natin sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti at panalangin. Kasi kung ang motive natin para gumawa ng mabuti at maging prayerful para mapurin ng tao, hindi kalugod-lugod sa Diyos po yun. At makita rin po natin na isang mamamayan ng langit umiibig, di ba? Na kahit yung mga tao, ginagawan siya ng mali, hindi siya nagre-respond ng bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ang response niya, ang ganti niya sa mga taong gumagawa ng mali sa Kanya or ng kasamaan sa Kanya ay kabutihan, pagmamahal. Diba? Na sinabi ni Jesus na dapat di tayo ganon, maging iba tayo sa mundo. At pinapakita rin po dito sa previous verses na merong pattern, no? Tinuruan ng Panginoong Jesus sa mga disipulo kung paano manalangin, yung Lord's Prayer po ang tawag doon. At makita rin po natin dito na bilang mga mananampalataya, makita natin na kailangan muna natin ayusin ang ating pamumuhay bago tayo mag-correct ng ibang believer. Tingnan natin ang ating sarili, di ba? At makikita rin po natin dito na kailangan wag tayong mabalisa sa anumang bagay dito sa lupa, kundi unahin natin karya ng Diyos. Kasi kapag inuna pala natin siya, pawang idaragdag lahat ng ating mga pangangailangan, tutulungan po tayo ng Panginoon. At makita rin po natin, no, na sa mga previous verses, kailangan po natin ng tamang discernment sa kung paano ba tayo mag-share ng gospel sa mga tao. At dito na po tayo sa verse natin, sa chapter 7, verse 7 to 11. Meron pang ibang mga bagay na hindi ko na nasabi, basahin niyo na lang po, no? Pero ano po ba ang unang puntos natin na makikita natin sa talata po natin? Una, huwag mahiyang lumapit sa Diyos dahil dumidinig siya ng panalangin. Huwag mahiyang lumapit sa Diyos dahil dumidinig siya ng panalangin. Diba? Ang tanong, bakit ba sa atin bilang mga mananampalataya na huwag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon? Dahil makikita natin, malinaw na sinabi sa talata po natin sa verse 7 po na humingi kayo at kayo ay bibigyan. Umanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Now yan ay utos ng Panginoon. Command po yan. Di ba? Na kapag may kailangan tayo, hindi dapat natin isinasarili, hindi dapat natin dinidiskarte yan, kundi dapat hinihingi natin po sa Panginoon kapag may kailangan tayo sa Panginoon. Di ba? Nararapat lang na bilang mga mananampalataya sa buong buhay natin, bilang mga mananampalataya, hindi tayo self-dependent, kundi dependent tayo sa Panginoon. Kapag hindi natin nagagawang lumapit sa Diyos kapag tayo po ay may pangangailangan, ano kaya ang pinapakita nito, di ba? Ito ay pagpapakita ng kayabangan sa harapan ng Diyos. Kaya na ba natin lahat? Kaya na ba natin magmarunong sa Panginoon? Di ba? Hindi po, di ba? Kaya nga po utos yan, lumapit po tayo sa Panginoon. Hinihikayat po tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kasi makikita natin na kapag lumapit po tayo sa Kanya, tutugunin niya po yung panalangin natin. At isa rin sa dahilan kung bakit marahil wala tayo ng mga bagay na gusto natin o kailangan natin. Kasi hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon. Eh na nga po, utos, humingi, lumapit po tayo sa Panginoon. Diba? Encouragement. At makikita po natin dyan, ano ang mangyari kapag tayo mga mananampalataya, humingi tayo sa Panginoon. Sabi dyan, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Simple lang po, no? Na malinaw na kapag lumapit ka sa Panginoon, through prayer, may kailangan ka, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ipagkakaloob po sa iyo ng Panginoon. Ha? At makikita po natin dito, bakit sinabi ni Jesus Christ po yan? Kasi ang pag-uugali ng isang mamamayan ng langit ay prayerful na tao. Diba? Sinasabi mo ba na mamamayan ka na langit? Or pag sinasabi mo sa sarili mo, Kristiyano ako, alam nyo, isa sa identity na dapat nakikita sa atin, prayerful tayo. Diba? Nakikita niyo ba yung pinanood, may video dati na movie, Prayer Warrior, War Room, mga ganun, diba? Ganun ba tayo, diba? Dapat nakikita sa atin po yun, diba? Bilang mga mananampalataya na prayerful tayo. At bakit sinabi din po dyan, sabi, di ba, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. So lahat po yan, illustration po yan, para sabihin sa atin na dapat dependent tayo sa Panginoon through prayer. Na lumapit po tayo sa Panginoon. Command yan na humanap kayo,
Di ba pag gumahanap tayo, hinahanap natin Panginoon, di ba prayer din yan, hinahanap natin siya. At sabi diyan, kayo ay makakatagpo. Tumukto kayo, nak, hinahanap natin isang tao, di ba? Pag sa bahay, hanapin natin siya. Kakatok talaga tayo. At ano mangyari? Kayo pagbubuksan, di ng Panginoon ang iyong panalangin. Sabi ng iba, may mga ibang mga paliwanag dyan, pero tingin ko, yun yung magandang paliwanag dyan, that it refers lang sa prayer. Na talagang bilang mga mananampalataya, maging prayerful po tayo, di ba? Na dapat dependent po tayo sa Panginoon. Na humingi tayo ng may pananampalataya sa Panginoon. Okay? Ano po ang mangyari kapag lumapit tayo sa Diyos? Yung subpoint A nga po natin, no? Subpoint A po natin, tiyak na tutugon ang Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Tiyak na tutugon ang Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya ang unang putos natin, ba, wag mahiyang lumapit sa point A kasi tiyak na tutugon ang Diyos. The Lord will answer your prayer. Diba po? Ayan yung pwedeng mangyari po talaga. Diba? Makikita po natin, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Tumukto kayo at kayo pagpubuksan. Bakit natin kailangan gawin yun? Verse 8, sapagkat ang humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. The Lord will answer prayers po talaga bilang mga mananampalataya. No? Sa Kanya dapat tayo humingi ng mga bagay na ninanais ng Diyos, diba? Ay ninanais ng ating puso o kahilingan na hindi naman po kasalanan sa Kanyang harapan. Parang makikita natin, dahil sinabi ni Jesus Christ yan, di ba may ibang mga nagtuturo ng Biblia, ginagamit yung verse na yan. Kahit anong hingin mo pala sa Panginoon, bibigay ng Panginoon. Let's ask in faith, in Jesus' name. Gamitin mo ang pangalan ng Panginoon, kahit ano pa yan. Diba? Ganun ba ang Diyos, di ba? Genie ba ang Diyos na kapag may gusto ka, bibigyan ka? Diba? Malinaw na sinabi sa 1 John 5:14, wala po dyan, Sir Jason, pero pwede nyo rin po kung gusto nyo po ilagay. Sabi doon, kapag pwede tayong humingi sa Panginoon, pero hihingi tayo ng ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kagustuhan. Sabi diyan, no, ito ang ating kapatanagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ipapakinggan niya. Diba? Diringgin ng Panginoon yung ating prayer, basta ito'y ayon sa kalooban niya. Paano ba masasabi na ayon sa kalooban niya yung hinihingi mo? Simple lang, sa salita niya. Ano bang gusto niya? Ano ba yung sinasabi sa Biblia na gusto ng Diyos? Yung paghingi ng bagay na ayon sa kalooban ng Diyos ay paghingi ng mga bagay na gusto ng Diyos. At gusto ng Diyos para sa iyo. Di ba po? Hihingi ka ng mga bagay na alam mo inline sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kagustuhan. Ano ba ang hiling mo sa Diyos ngayon na ayon sa Kanyang kalooban? Marami po, no? Una, victory over sin. Meron ka pang gustong pagtagumpayan ng kasalanan. Kailangan po natin yan everyday. Diba? Lumapit po tayo sa Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. Diba? Pangalawa, mga bagay na hindi naman kasalanan sa Panginoon. At isa sa kapatid natin, si Brother Diyos, tinugon po yun. No? Partner in life sa ministry, wala pong masama dyan. Kalooban din po ng Diyos yan. Para may kasama ka sa paglilingkod, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Pangatlo, rest. Napapagod ka na ba sa work? Diba? Gusto mo ba ng pahinga? Kalooban din po ng Diyos yung rest. Gusto mo ba ng rest, ng pahinga? Bibigay sa iyo ng Panginoon yan. Diba? Pangapat, gusto mo ba ng vacation? Diba? Ng rest talaga? Kasi sa Ecclesiastes, sinabi ng Diyos naman din, diba? Na yung tinatrabaho natin, pwede natin enjoy yung mga kinikita natin. Diba? Gusto mo ba ng rest, vacation? Mag-enjoy? Diba? Pwede yun, bibigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Panglima, work. Wala ka bang work? Wala ka bang work ngayon? Naghahanap ka ng work na talagang makakapaglingkod ka pa sa Panginoon, 'di ba? Huwag tayong kukuha po ng work na na may Sunday. Alam niyo po, hindi kalooban ng Diyos yan, hindi galing sa Diyos po 'yan. Huwag natin sabihin na to God be the glory pero may Sunday, Sabado, 'di ba? Okay, may iba naman sa Sabado, half day naman minsan doon, 'di ba? Pero as much as possible, Sabado, 'di ba, dapat may nakakapag-minister pa rin po tayo, 'di ba? At pang-anim, grace po, biyaya sa iyong study, sa pag-aaral, 'di ba? Nag-aaral ka ba? Estudyante ka pa ba ngayon? Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Pampito, financial needs. Financial needs. Mga pangangailangan pinansyal. Pangwalo, kaligtasan ng family, 'di ba? Daily safety protection, pagpunta ng iyong asawa or ng family sa work, o kaya naman
kaligtasan talaga, manampalataya kay Jesucristo bilang kanyang personal na tagapagligtas, di ba? Yung mga pamilya mo na wala pa. Pang siya, mga ministry responsibilities, di ba? Sobrang, talaga, exhausting ang ministry, di ba po? Kinino ka hihingi ng grace sa Panginoon, di ba po? Strength sa Panginoon. Pang-sampu po, God's direction, guidance, di ba? Kailangan sa Panginoon ka humingi at tutulungan ka ng Panginoon. Gusto mo ba ng peace, makakabalisaan sa buhay? Lumapit ka sa Panginoon. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, di ba? Na kapag lumapit tayo sa Kanya, imbis na mabalisa tayo, humingi tayo ng bagay na gusto natin ihingi sa Kanya, hindi lang yon kundi pagkakaloob niya at bibigay ng Panginoon yung peace niya sa iyo na hindi maabot ng kahit sino man yung ng ating kaisipan. All this, kung ito po ay ayon sa Kanyang kalooban, ay tutugunin po ng Diyos sa kaparahanan niya po. No? Sa kaparahanan niya po. Okay. Makita rin po natin, sa point B po, sa point B po natin, huwag manlupaypay sa panalangin. Huwag po tayo manlupaypay sa panalangin. Diba? Kaya nga po ginamit yung ni Jesucristo, inutusan tayo ng Panginoon na salitang humanap, hanapin ay tumuktok, na may relevance daw po ito sa parable of the persistent widow na patuloy humihingi dun ng justice sa isang hukom pero hindi mabigay, di ba? Pero nangyari yung widow, persistent siya, patuloy siyang humihingi ng hostisya doon sa hukom na yon dahil sa nakulitan na yung hukom na yon, yung judge na yun, binigay na ng hukom. Now, ang Diyos hindi nakukulitan sa atin. Illustration lang po yun na dapat patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Diba? May persistence, continuous na paglapit sa Panginoon. Patuloy lang humingi at wag man lupaypay dahil buhay ang ating Diyos. Hindi siya kagaya kung mababasa niyo, di ba? Nakakalungkot lang nung sa time ni Elijah, yung tinatawag nila yung si Baal para mapatunayan na totoo yung Diyos nila. Buong maghapon, nagdugo na sila. Di ba? O ano-ano na ginawa nila para tumawag sa Diyos nila kay Baal, pero wala, hindi sila dinidinig ni Baal. Si Elijah, nagtayo lang ng templo, tapos di ba, nilagyan niya ng tubig, tapos nagpray lang, tapos biglang talagang dininig na, di ba? Ang Diyos po, dinidinig na Diyos ang iyong prayer po. No? At pinapakita rin po nito mga kapatid, na yung pag-uugali natin, paglalapit tayo sa prayer, parang isang taong beggar. Diba? Di ba pag beggar, nagmamakawa ka, Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, ito po talaga kailangan ko. Yung talagang alam mo na walang-wala kang magagawa, siya lang yung makakatulong sa'yo. Di ba? Huwag tayong lalapit na parang minsan, di ba, hingi tayo sa Panginoon, parang ang Panginoon pa yung may utang na loob sa atin. Di ba? Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Bakit di mo binibigay sa akin to? Di ba? Panginoon, matagal na akong Kristiyano, nagtatapat naman ako sa church, ba't di mo binibigay sa akin to? Hindi dapat ganun, mga kapatid. Di ba? We should ask in humility sa Panginoon. Dahil the Lord is opposed sa taong mga prideful, kundi sa mga mapagkumbaba. In application sa atin, huwag man lupaypay, lumapit sa Diyos sa panalangin. Dahil tiyak na siya ay tutulong sa atin o ibibigay niya yung mga bagay na gusto natin na hindi naman kasalanan sa Kanya. Challenge siya na encouragement, lumapit lang tayo sa Panginoon, maging prayerful po tayo. This is a command. O kapag di po natin ito ginawa, kapag hindi tayo prayerful, yan po ay pagpapakita ng kayabangan sa Panginoon. At kasalanan po yan. At ang isang mamamayan ng langit, kung sinasabi natin, citizen tayo ng langit, dapat nakikita sa atin yan. Identity natin as a Christian po. Kasalanan sa Diyos kapag hindi tayo madalas lumuhod sa Kanyang harapan. Lumapit po tayo, reminder po sa atin, lumapit po tayo nang merong mapagkumbabang puso sa harapan ng Diyos at hindi nagmamataas sa harapan ng ating Diyos. At another point po natin, last point po natin, ang Diyos ba ay magbibigay ng bagay na hindi maganda kapag lumapit po tayo sa Kanya? Ganun ba ang Diyos? Second point po natin, ito po, last point po natin. Ang Diyos ay hindi kailanman magkaloob ng bagay na hindi maganda, kundi mabubuting bagay lamang. Ang Diyos ay hindi kailanman magkakaloob ng bagay na hindi maganda, kundi mabubuting bagay lamang. No. Bakit po natin nasabi yan? Tingnan natin yung talata po natin, no? Okay? So, okay. Verse 9, sabi po dito, meron bang tao sa inyo
na kung humingi ka ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay. Meron bang ganon? Anak mo, bibigyan mo ng bato? Verse 10, o kung humingi siya ng isda, ibibigyan niya ito ng ahas. Verse 11, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humingi sa kanya? O malinaw lang na sinasabi ng talata na ito, mga kapatid, na kapag lumapit po tayo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo kung ano yung mabuti para sa iyo. Hindi maramat po ang Diyos, galante ang Panginoon. Diba? May mga bagay ba na hindi pa binibigay sa iyo ng Panginoon, na parang tingin mo sa Panginoon, mabuti ba ang Diyos? Tagal ko na nagpipray ng kaligtasan ng pamilya ko, pero wala pang save sa family ko. Mabuti ba ang Diyos? Lumuluhod na ako sa panalangin. Diba? Nagpa-fasting na ako, pero naghihirap na kami dito sa pangangailangan namin. O nananalangin na ako sa Diyos, humingi ako ng gabay, pero ang hirap gawin yung ministry, hindi ko alam, yung sitwasyon na to bago. Diba? Hindi ko alam kung paano ko gagawin ng maayos. Sabi ng Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo po. May mga bagay po, no, na akala natin, best business pag nagpe-pray tayo, di ba? Parang sasabihin natin, pero po kung ito kalooban nyo, kung hindi po ito kalooban nyo, okay lang po, masunod ang kalooban nyo. Pero sa tingin natin, sa puso natin, Panginoon, bigay mo, ito talaga yung best eh. Sa may gano'n po tayo. Alam nyo, kaya minsan hindi binibigay ng Diyos yung best na yun, na akala mong best, kasi hindi talaga yung best. Mabuti ang Diyos, ibibigay niya yung para sa'yo. Diba? Kaya nga explanation eh, sinabi na ni Hesus Kristo, galing sa Kanya, galing na sa Diyos Anak sa bibig niya. Bibigyan ka ba kayo ng Diyos ng ahas? Bibigyan ba kayo ng Diyos ng bato? Diba? Sinabi niya na nga yung Ama sa langit, yung God the Father, magbibigay talaga ng mabuti, diba? At makikita natin dito, no, ba't sinabi ni Hesus Kristo dito sa passage na to, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay. No, bakit sinabi ni Hesus Kristo yung mga tinuturuan niya ng mga naikinid ay mga masasama? Ay tumutukoy po ito sa mga tao, kagaya po natin, tayo mga tao. Talagang masama po tayo dahil tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23, ginagamit natin yan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinners po tayo eh. Diba? Mga rebelde tayo sa Panginoon eh. At pinapakita rin po dito yung distinction. Hindi niya sinabi ni Jesus na tayo ngang mga makasalanan, tayo mga masasama. Sinabi niya, kayong mga masasama. Kasi Diyos, si Jesus hindi siya masama. Walang anumang kadiliman sa Panginoon, sabi sa 1 John. Diba? At sabi nga sa I forgot kung Habakuk ba yun, na yung Panginoon, yung mata ng Panginoon sobrang pure na nandidiri siya. Hindi niya magawang tingnan yung kasalanan. Di ba? Hindi gano'n ang Diyos, hindi masama ang Diyos. Karaniwan yung iniisip natin kapag humihingi tayo sa Diyos at di niya pinagkaloob, di mabuti ang Panginoon. Masama hindi ako mahal ng Panginoon. Di ba? Malinaw sinabi sa passage, mabuti ang Panginoon. Diba? Isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng bitterness sa Panginoon, kasi walang answered prayer. Kala natin hindi tinutugon ng Diyos yung prayer natin. Pero baka mamaya, ibinibigay lang sa iyo ng Panginoon, may redirection lang ang Panginoon sa iyo. Diba? Tandaan na kahit na anong mangyari, laging ibibigay ng Diyos ang mabuti para sa atin. Because God is good all the time. All the time. Diba? May mga ganala ko yung PE teacher ko. Okay. Ang dahilan din, bakit minsan hindi humihingi naman tayo, nagpe-pray tayo, prayerful naman tayo, pero hindi pinagkakaloob ng Diyos. Kasi ayon sa James 4, baka humihingi tayo para gugulin lang natin sa kasalanan. Di ba, pagpapakita rin yun ng kabutihan ng Diyos sa iyo at sa akin, na akala natin, okay to, pero pag hiningi pala natin sa Diyos, magkakasala tayo. Kaya hindi binibigay ng Panginoon, di ba? Mabuti ang Diyos. Wag natin kahit kailanman sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Wag tayong maging bitter sa Diyos, mahiya tayo sa Diyos. Pinakita niya ngayon kabutihan niya sa atin, pagmamahal niya sa atin, Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noon tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinakita niya yung kabutihan niya sa atin, mabuti ang Diyos. O in application sa atin, always recognize, na kahit anong mangyari, kapag lalapit tayo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ang mabuti para sa atin. Diba? Kung yung tingin mong best, hindi binigay sa iyo ng Panginoon, isipin mo, kasi may ibibigay pa ang Diyos na best para sa iyo. Huwag magtampo sa Diyos, maglingkod ka lang sa Panginoon, maglingkod lang tayo sa Diyos.
Diba? Hindi madamot ang ating Diyos. Diba? Hindi madamot ang Diyos. Meron ka bang kilalang taong madamot? Parang, di ba, kung ma-encounter ka ng ganun, parang nakakainis. Parang damot naman ito. Hindi, simpleng bagay. Marami naman siyang ganito, hindi niya binibigay. Diba? Ang Diyos hindi ganun. Galante ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Basta hingi tayo ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. According to God's will. Hindi ipagkakait ng Diyos. Diba? Ang bagay na mabuti sa iyo. Expect good things from the Lord. Always. Diba? At mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ang kawalan ng pananampalataya sa salita niya na siya ay mabuti, ay magdudulot lamang ng pait sa Diyos. Kaya paniwalaan mo always that the Lord is always good all the time. So in conclusion, kamusta na po tayo nitong mga nakaraang araw? Prayerful pa rin po ba tayo sa Panginoon? Dumedepende pa rin po ba tayo lagi sa Panginoon? Or parang nagiging na tayo, mayabang sa harapan ng Diyos because ang ginagawa natin, dinidiskartehan na lang natin yung ginagawa natin at saka na lang natin ma-realize, ay, hindi pala ako nag-pray. Diba? Madalas ba tayong lumuhod sa Panginoon? Prayerful ba tayo? Diba? Lumuluhod ba tayo sa Panginoon? Lumalapit ba tayo na may pusong mapagkumbaba gaya ng isang beggar na mahirap, na nagmamakaawa? Diba? Paalala sa atin ang salita ng Diyos na kapag tayo ay may hiling sa Panginoon, may gusto tayong ihingi sa Panginoon, Huwag tayong mayong lumapit sa Kanya dahil siya itutugon sa ating panalangin. Basta ito ay ayon sa Kanyang utos at ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga po ang tema natin, huwag mahiyang lumapit sa Diyos dahil Kanyang ipagkakaloob kung ano ang mabuti para sa atin. Encouragement yan, huwag kang mahiya. Lumapit ka sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti at galante ang Panginoon. Let's pray.